Ang pagpapakita ni Gojo sa gitna ng pakikipaglaban ni Yuji kay Sukuna na gumulat mismo sa King of Curses ay umani ng samot-saring teorya patungkol sa kung sino nga ba talaga ang Gojo na to. May mga ilan na nagsasabing multo o hallucination lamang ni Sukuna ang Gojo na yan, pero may mga nagsabi ring muli na raw talagang nabuhay si Gojo at si Gojo nga in flesh ang nag-appear sa gilid ni Sukuna. Kung kaya't sa videong to ay alamin natin kung sino nga ba talaga ang nagpakita kay Sukuna. Isa lamang ba itong imaginary image ni Sukuna kay Gojo o for some reason ay muli na palang nabuhay si Gojo? Kaya naman wag na nating patagalin pa, simulan na natin ang talakayan. Unang-una ay para sa akin ay medyo pabor ako sa teorya na ang Gojo na nagpakita ay isa lamang hallucination ni Sukuna at ipapaliwanag ko kung bakit. First things first makailang beses nang binanggit sa previous chapter na patay na talaga si Gojo at sa estado ngayon ni Sukuna na bumababa na ang kanyang curse energy output sa tulong ni Yuji na kumbaga ay nasa low HP na ang King of Curses, ay maaring ang Gojo na to ay isa lamang vision o hallucination ni Sukuna na malapit nang mamatay. At hindi lamang isang simpleng hallucination yan mga kaibigan, kumbaga ito ay ang image ng sorcerer na sinabi niya noong hindi niya makakalimutan. So it could be na ang image na to ni Gojo ay gaya sa image ni Haibara sa harapan noon ni Nanami nung malapit na rin itong mamatay, na sort of like parang sinusundo na ni Gojo si Sukuna to the other side na isang uri ng image. Given the fact na according dito ng narrator sa iba't ibang translation na isa umanong vision o ghost ang Gojo na nagpakita. Pangalawa ay nandun din ang kumakalat na teorya patungkol sa delayed effect ng unlimited void ni Gojo sa utak ni Sukuna. Kasi sa previous fight ay nakita naman natin na tinamaan noon ng utak ni Sukuna ng unlimited void ni Gojo na kahit saglit lang yon ay sapat na yon upang madamage ng konti ang utak ni Sukuna. So para ngayon ay nagkakaroon daw si Sukuna ng delayed effect ng unlimited void. And to top it off ay ginamit din ni Sukuna ang hand sign ni Gojo na baka for some reason ay may side effect yan na nagkaroon na ngayon si Sukuna gradually ng mga hallucination ni Gojo na may-ari ng hand seal na yan. Also, nandyan din ang teorya na pwede ring ginamit daw ni Takaba ang kanyang curse technique na bumuo siya ng illusion o nag-impersonate as Gojo para ma-distract si Sukuna. At alam naman natin na posible yan sa curse technique ni Takaba na nagiging realidad ang lahat ng iniisip nitong nakakatawa. So, possible na part of the plan lang ang distraction. Kasi kung si Gojo nga iyan, kung napalingon si Sukuna ay syempre pati rin si Yuji ay mapapalingon din sana, di ba? Pero as we can see here ay si Sukuna lang ang na-distract at si Yuji ay nakalock on lang mga kaibigan. So yun ang mga masabi kong magiging outcome o reason sa kung bakit nakita ni Sukuna si Gojo. Yun ay kung patay na talaga si Gojo. However, kung it turns out nabuhay na pala si Gojo mga kaibigan at si Gojo in flesh nga yan, kasi hindi rin malino kung sino ang nagbigkas ng domain expansion dito sa page na ito. Ngayon ay pag-uusapan naman natin sa kung paano nga ba mabubuhay muli si Gojo o paano siya muling nabuhay kung ang nagpakita kay Sukuna ay ang buhay na si Gojo. May nakita akong apat na paraan o outcome. Una ay ang Binding Vow. Ang Binding Vow mga kaibigan ay isa sa greatest weapon talaga ng isang sorcerer pagdating sa pagpaglaban o even sa pagsalba ng buhay. Dahil nakita na natin noon na sa pamamagitan ng isang Binding Vow pinutol ni Hakari ang kanyang isang braso para maprotektahan niya ang kanyang buong katawan sa pagsabog na ginawa ni Kashimo. Also, kung usapang Binding Vow master din si Sukuna sa paggamit at pag-apply nito. So kung nagagawa nila yan mga kaibigan, why not ang isang sorcerer na kagaya ni Gojo Satoru mga kaibigan, di ba? At base sa mga dinidiscuss na natin na mga teorya patungkol sa pagbabalik ni Gojo sa previous video, yun na nga, gamit ang Binding Vow, pwede raw ni Gojong masalba ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang 6 eyes. Which is napaka-popular ang theory na yan mga kaibigan. At possible sa image na ito ay usap-usapang isinakripisyo na nga raw ni Gojo ang kanyang isang mata para mabuhay siya. Also, matagal nang alam ng fanbase na kung papatay ng isang reverse curse technique user ay dapat talagang puntiryahin ang ulo o utak nito o di kaya gamitan ito ng poison. At dahil sa minsang nang natakasan ni Gojo ang kamatayan noon dahil hindi pinutol ang kanyang leeg o ulo, marami ang nagsasabi na gamit ang Binding Vow kayang-kaya raw ni Gojong pagalingin ang kanyang naputol na katawan sa pamamagitan ng pag-sacrifice ng kanyang 6 eyes upang makapag-perform ng mas malakas pa na RCT, which by then ay magne-nerf sa kanya in the process. Bukod pa dyan ay nandyan din ang teorya patungkol kay Utahime at Gyakuganji na tutulong daw kay Shoko upang mapalakas pa ang curse energy output nito habang magpe-perform ng reverse curse technique kay Gojo kung sakali mang hindi na kaya pa ni Gojo na mag-perform ng reverse curse technique sa kanyang sarili dito sa kalagayang yan. There is also a theory na through the use of Binding Vow ay sasakripisyo raw ni Shoko ang kanyang sariling buhay para buhayin muli si Gojo, a life
for a life. Isang equivalent exchange kumbaga. So gamit ang binding vow ay maraming possibility ang pwedeng mangyari para mabuhay lamang si Gojo. Now dito na tayo sa ikalawang paraan na again ay pwede nilang gamitin ang curse technique ni Takaba kasi pwedeng isipin ni Takaba mga kaibigan na nakakatawa siguro kung mabubuhay muli si Gojo. Pero kahit posible yan ay I do think naman na hindi dadaan si Gege sa rutang yan ng pagsusulat. Anyways, ang pangatlong paraan naman ay ang paggamit naman sa application ng curse technique ni Wiwi na ang soul swap which will bring a lot of possible at ways sa pagbuhay kay Gojo. Unang-una na dyan ay posibleng ang soul ni Gojo ay inilipat kaagad ni Wiwi sa ibang katawan bago pa ito mamatay kasamang original body. At para magawa yan ay kailangan nila ng isang taong willing na mag-volunteer na ilipat ang kanyang soul sa nasa critical na kondisyon ng katawan ni Gojo. At para mas mahil pa nila si Gojo sa mas epektibong paraan ay posible na kung makaka-recover si Yuta sa kalagayang to ay isa-swap ni Wiwi ang soul ni Shoko kay Yuta kasi mas maalam si Shoko sa pag-heal. Na kung gamit-gamit ni Shoko ang katawan ni Yuta ay mas malaki ang tsansa na ma-heal niya si Gojo sa ganitong sitwasyon dahil may mas maraming curse energy reserves si Yuta kaysa sa kanya. Bukod pa dyan ay possible din na maaaring isa-swap ni ng Wiwi ang soul ni Gojo sa uwak ni Meimei para mas safe ang pag-heal ni Shoko kay Gojo dahil pwede nilang ma-preserve ang soul ni Gojo. That way na kung ma-fully healed na ang katawan ni Gojo ay pwede na nilang ibalik ang soul ni Gojo sa katawan nito. Pero patungkol naman sa pagsaswap ng soul ni Gojo sa mga uwak ay magiging possible lang yan kung kaya pala ni Wiwi na iswap ang soul ng isang tao sa isang hayop. Also isang beses lang din itong pwedeng gawin ni Wiwi. At lastly mga kaibigan ay dito na tayo sa pang-apat na outcome. At yan ay maaaring si Kenjaku raw ang nasa katawan ngayon ng Gojo na nagpakita kay Sukuna. Na for me ay hindi ako sang-ayon o I think na malabo yan. Kasi namatay si Kenjaku sa ibang colony which is malayo kina Shoko. Assuming nabuhay pa si Kenjaku sa pagsaksak ni Yuta sa utak nito. Also kung si Kenjaku ang nasa katawan ni Gojo ay it means napatay na pala si Shoko kasi nasa kanila ang katawan ni Gojo which I think na napaka-secured. Kaya nga niretrieve nila kaagad ang mga katawan ng mga sorcerers para protektahan ito sa mga ganyang senaryo. Also kung si Kenjaku ito I think na illogical na didistorbohin niya o i-distract niya si Sukuna in the middle of the fight. For what? Para lang mas matalo pa si Sukuna ni Yuji at di matuloy ang merging. Bukod pa riyan naniniwala rin akong malabong makontrol ni Kenjaku ang Six Eyes ni Gojo. So for me, ang possibility na si Kenjaku ito ay very slim lang. So yun ang lahat ng mga nakikita kong possible ways para maibalik at magbalik si Gojo in the upcoming chapters. At while sa tingin ko na okay lang na ibalik si Gojo okay lang din sa akin mga kaibigan na di na siya babalik pa narratively speaking para mas mag-shine naman ang kanyang mga students. Kasi biruin nyo napakagaling ng ginawa ni na Yuji at Todo rito kay Sukuna na napilitan nga nila si Sukuna ng mag-activate muli ng Domin Expansion. Pero ang kanilang efforts ay parang nawala lang mga kaibigan kasi inagaw ni Gojo ang spotlight sa last panel na yan. Ganyan katindi ang presence ni Gojo sa storya. So yun mga kaibigan kailangan talaga ni Gojo mamaalam para makapag-shine ang iba pang mga character, especially sa ating main character na si Yuji. So yun ang buong paliwanag ko patungkol sa topic na pagbabalik ng nag-iisang Gojo Satoru. Kayo, may mga ibang teorya pa ba kayo? Let me know your thoughts dyan sa comment section mga kaibigan. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.